Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay isa lamang diversionary tactic. Ito ang mariing pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Anya paraan lamang ito ng Kongreso at Administrasyon upang ilihis ang mga Pilipino sa tunay na issue kaugnay ng 2025 budget. Pag-usapan, syempre, yung pinakamalaking diversionary issue na ginagawa po nila, ito po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Dagdag pa ni Attorney Rodriguez, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay parang isa lamang tissue paper na diretso sa basurahan. Ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretso sa basurahan. Samantala, ayon naman kay Congressman Zia Adjong, ang impeachment ay hindi diversionary tactic, kundi trabaho nila bilang mga kongresista at mandato nila na tumugon sa impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Signatures. It's not really diversionary tactic. It's acting on these complaints and upholding what is given to us as part of our obligation by the Constitution. This is not a diversionary tactic to avoid any issue. Ano kung masasabi niyo mga kababayan sa issue na to? Valid ba ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo o tama ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez na parang tissue paper lang ang impeachment complaint na itatapon lang sa basurahan? Sama-sama nating panoorin ang pahayag ni Attorney Rodriguez. Tutungo nga po tayo, isa na naman ng pambubudol ito itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga akong sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang pera ang ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas. Pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsong ugnayan sa inyo. Tungo po tayo ngayon dito sa unconstitutional din na ginawa nilang impeachment complaint. Sabi po ng press release ng House of Representatives, ang ifinail daw po nila, garila po galing ito ay verified impeachment complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified? Silipin po ninyo yung Article 11 Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito Watching from Mindanao, Zamboanga del Sur, si Neil Born C3. Maraming salamat, Neil. Malinaw po sa atin doon sa Article 11 Section 4 na yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ay yung automatic transmittal ng impeachment complaint na nagiging articles of impeachment patungong Senado. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kapangyarihan po exclusive ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers katulad ng Vice President. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ibigay po natin yan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Subalit ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung may pipirmang 1/3, at ito nga po pinagyayabang, pati ito pag-usapan natin, pinagyayabang ng mababang kapulungan, more than 1/3 daw ang pumirma. Nasa 240, more or less na ho ang pumipirma. More than 1/3 yan. 240 congressmen and women ang pumirma. Ngayon, sabi po sa ating saligang batas, dapat po ay verified. Ano po ibig sabihin ng verified? Pumunta po kayo doon sa tinatawag nating Rules of Court. Nandiyan po yan, Rule 7, Section 4. Silipin po ninyo yung Rule 7,
Section 4 ng Rules of Court. Alam po ito ng mga law students at ng mga abogado at kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na abogado, makipagtalakayan po kayo, papaliwanag din po nila ito. Ayon po sa Rules of Court, yung Rule 7 Section 4, malinaw po dyan, dapat yung verification page, meron po kasi dyan na iyong pinapangako at yung sinusumpaan na ang iyong reklamo ay base sa iyong personal knowledge o dili kaya ay base sa authentic document na inyong binasa. Mahalaga ho yun ha. Kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Tutungo ho tayo dyan. Kinakailangan iyong binasa. Pangalawa, meron pa hong requirement dyan. Na yung binasa mo, bago mo lagdaan, kinakailangan yung allegation doon, yung bintang mo doon, yung reklamo mo roon base sa iyong personal knowledge, personal mong nalalaman, o dili kaya base sa authentic documents. May nakita ka, nabasa mo yung authentic document, importante authentic ha, hindi pwedeng photocopy, hindi pwedeng marites, hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng kwento lang. So yan po yung kahalagahan ng sinasabi nating artikulo ng ating saligang batas. Bisitahin po ninyo, Article 11, Section 4. Itatawid po natin yan doon sa tinatawag nating Rule 7 Section 4 din. Rule 7 Section 4 ng Rules of Court. Malinaw po yan. At tutungo po tayo sa mismong Rules of Procedure ng 19th Congress nitong House of Representatives. Silipin po ninyo yung kanirang Rule number 2 Section 3. Rule number 2 Section 3 ng House of Representatives. Mismo, kung saan po nanggaling yung impeachment complaint. Nakalagay po doon parehas. Kinopya lang naman yan in suppletory character o pagkakaparehas, kinopya lang nila yung nakalagay doon sa Rule 7 Section 4 ng Rules of Court. At ang sinasabi dito, sa sariling patakaran o Rules of Procedure ng House of Representatives, Rule 2 Section 3, malinaw po dyan. Dapat nabasa nung mga mambabatas na pumirma, yung buong complaint, kailangan nabasa nila yan. Bukod dyan, dapat yung kanilang pipirmahan, yung mga aligasyon doon ay base sa kanilang personal knowledge. Personal nilang nalalaman, base sa kanilang personal na kaalaman o personal na karanasan. Pangalawa, ito po ay base rin dapat, kundi po personal knowledge or ang ginamit na salita, base sa authentic document. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan ho noon, nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa Rules of Court at base na rin dito sa Rules of Procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imaginein ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto 60 minutes
Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras, times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga ho, 5 minuto and times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho, na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din 84 lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Pagbigyan na rin po natin sila rito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, ay kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang ating pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified.
Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila. At ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yun. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat, as I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Kay Rolly Galinato, maraming salamat sir sa paliwanag, maraming henyo sa kongreso natin. Tama Rolly, dahil nga yung 3 plus blank na sasagot nila na ang resulta ay 6.325 trillion. Yan ay sa kabila ng 28 blanco sa final ratified, approved, and filed by Bicameral Conference Committee report. Si Linsky, perma para sa pera. Tama rin po yan. At ang ating Chinese ba to, Japanese yung pangalan, kailangan nilang managot dyan. Dapat po yan ay hindi bigyan daan ng Senado. At hindi po dahil walang authority ang mga mambabatas na mag-initiate ng impeachment complaint. Hindi po, ibibigay natin sa kanila yon. Malinaw sa saligang batas, exclusive po ang impeachment complaint na manggagaling sa mababang kapulungan. Kanila po yan. Absolute po yung kanilang karapatan. Absolute po yung kanilang prerogative. Wala pong debate ron. Maaari silang mag-initiate ng impeachment complaint. Pero ibang usapan ho pag merong paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Hindi ho pwedeng mas mataas ang kapangyarihan ng mababang kapulungan sa ating saligang batas. Doon po sa mga abogado at law student at yung biyasa sa ating mga batas, meron po tayong kasabihan at desisyon ng Korte Suprema na the spring cannot rise above the source. Hindi ho pwedeng mas mataas ang panggagalingan ng kapangyarihan ng House of Representatives kesa sa kung saan nanggagaling ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ay para maunawaan ninyo na ito pong ginawa nila ay pangbubudol na naman. It's a distraction para malihis po yung usapan dito sa 2025 anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Nahuli po sila dyan, nasukol po sila dyan, pilit silang kumakawala kaya kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapalusot at distraction at saka diversion. Kaya sila ngayon ay nag-file at nagsampa nitong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya Lidor M. Setnom, Attorney Vic, pakibantayan po Comelec bago na naman po in-appoint, baka maluto po ang butuhan. Huwag po tayong masisiraan ng loob. Basta't pag tayo po ay nagsama-sama lahat at bumoto ng ating nasa puso at gusto, huwag po tayong magbakasyon sa araw-araw ng halalan. Maaga po tayong bumoto. Si Emily C. Cape or Cape, watching from Singapore. Mabuhay po kayo, Attorney Vic. Emily, I hope I'll be able to visit Singapore soon. May imbitasyon na po tayo.
malalaman po ninyo, sana po nandun kayo at makisali sa ating PhilCom, Filipino community. Kay Rebecca D. Seredrica, clear explanation. Salamat. Voting for Attorney Vic Rodriguez as Senator. We need honest and competent leaders like him. Maraming salamat, Rebecca. Ito naman po ang sadya nating layunin. Pasimplihin po yung mga malalalim na usaping panlipunan na dapat po ay kasali kayo because it is also my mission and advocacy to raise the level of public discourse, subalit sa pinaka-simpleng pamamaraan at pananalita para kasali po ang lahat ng Pilipino. Kay The Great, apply po ako sa iyo, volunteer para dito sa Leyte. Maraming salamat, The Great. Welcome. Welcome po lahat ng volunteers. Kaya po, kagaya po nung aking sinabi nung Sabado, nung nagtipon-tipon po yung mga volunteers na nag-organize po ng isang dinner para sa akin, ito pong kampanyang ginagawa natin ay People's Campaign. Welcome po lahat ng mga gustong mag-volunteer at kinakailangan ko po ng marami pang volunteers. Boy, nabudol ako. Attorney Vic, pwede bang mag-file si VP Sara sa Supreme Court? Motion to quash sa kanya impeachment. Number 1 po kayo sa amin. Boy, nabudol ako sa aking personal at legal na pananaw. Hindi nararapat na magtungo sa Supreme Court si Vice President Inday Sara Duterte sapagkat kapangyarihan po ng mababang kapulungan na mag-initiate ng impeachment. I am not questioning or even assailing the authority of the House of Representatives to initiate the impeachment proceeding against any impeachable official. Constitutional mandate po nila yan eh. At in certain cases, hindi naman absolute, constitutional duty po nila na mag-initiate ng impeachment proceeding. Subalit, pagdating po niyan sa Senado, ibang usapan naman po kung null and void o talagang unconstitutional yung inihain na verified impeachment complaint. Ang isang complaint po ay hindi nagiging verified for the information of the House of Representatives. Hindi po nagiging verified ang isang complaint dahil lamang linagay yung titulo, verified impeachment complaint. Meron pong meaning yung verified. Ibig sabihin po niyan, nabasa ng mga nagdedemanda at yung kanilang nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or based on authentic documents. Wala pong naganap na ganun dahil sabi ko nga sa inyo, sa loob ng 7 oras, kung tigsa 10 minuto kada mambabatas, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras, 6 times 7, 42 lamang ang makakapirma. Buong maghapon na po yun, from 10 in the morning until 5 in the afternoon. Sabihin na po natin na 2 araw nilang trinabaho, ganun din. Yung time and motion, kung iisipin po natin, kung may intellectual assessment po tayo, assumption, magiging 84 lamang ang maximum na makakapirma. 84 lamang ang makakapirmang kongresista, hindi po 214 or 215. There is no way that those 215 congressmen who signed yung impeachment complaint ay nabasa. Yung impeachment complaint na yan. Nagsunura na lang po yan, nagpirmahan. At hindi po pwedeng nabasa nila isa-isa. For the sake of our discussion this evening, lagay na po natin tigli 5 minuto na lang, mabilisan. Sa 1 oras, 12 lang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, yung 12 yan, multiplied by 7, 84 lamang ang maximum na makakapirma sa loob ng 1 araw. 7 oras na tuloy-tuloy na trabaho ha. Walang CR break, walang toilet break, walang lunch break, walang recess, wala lahat. Walang water break. Kung 2 araw, 168 lang ho. Magtataka kayo, bakit 215 ang pumirma? At mayabang na nagsasabing na endorso nila. Saan galing yung numero ninyo? Binubudol nyo na naman kaming Pilipino. Hindi nyo na kami mabubudol. At hanggat meron tayong ganitong programang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, sisikapin ko pong makapagbigay ng impormasyon pa sa inyo. Iangat natin yung level ng public discourse para lahat kayo kasali. Lahat kayo may opinion. Lahat kayo magkakaroon ng kaalaman para hindi po tayo mabubudol muli.
kay Mind Zanao. Nung una, akala ko tanim to ni, wag po, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano po yan? Bad word po yan eh. Pero ngayon, isa ka na sa baloto ko. Maraming salamat, Mind Zanao. Ulitin ko ha, ang aking pong loyalty, ang aking pong katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang hakbang ng maisog na hindi naman political party, kung hindi isang social movement ng lahat ng tao, lahat ng Pilipino na humihingi ng transparency, ng accountability, ng peace, ng security, dahil ang nais ko pong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kaalyado ay kayo, mamamayang Pilipino, kayo, sambayanang Pilipino. Kaya Siago Woody Bic, volunteer senador dito sa Sorsogon City. Maraming salamat, Siago Woody Bic. Kay Mila Reyes watching from Toronto, maraming salamat. Si Nenita Santiago, napakahusay na explanation. I consider kaya ng Senate ang mga irregularities sa impeachment procedure. You have my vote. Thank you. Kay Rodrigo V. Joseph, Attorney Vic, volunteer here in Riyadh, Saudi Arabia. Salamat, Rodrigo. Alam mo yung Rodriguez, nagmula yan sa Rodrigo. Pag chinek po ninyo yung etymology ng aking apelyido, tatagos po yan sa Rodrigo. Yung Rodrigo po, ibig sabihin po niyan, warrior. At yung Rodriguez is diminutive o mas maliit na anyo ng Rodrigo. Ayan po yung pagka chinek po ninyo. Kay Ronald Ryan Diagbel Balo, thank you, Attorney Vic, for fighting the rights for the Filipino people. You're bountifully need in the Senate watching from New Zealand. Thank you, Ronald. At kay Everly, Attorney Vic, kinakampanya na kita. Naku, maraming salamat. Ang akin nung pakiusap. Sana ho ay ipangampanya nyo ko, tulungan po nyo ko. Bukas ho ay simula na ng kampanya ng national candidates, kami po, yung mga senador. At sana ho'y tulungan ninyo ako sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, sa inyong kaklase, kaskwela, kapitbahay, at kabarangay, at sa mga Pilipino saan man pong panig ng mundo. Kay Glimeno Garcia, mabuhay po kayo, Attorney Vic, kayo kailangan ng bansang Pilipinas. God bless po, watching from New Zealand. Maraming salamat. May kaklase rin po ako dyan sa New Zealand, si Alvin Di Matulak. Alvin, I hope you're connected still. Mabuhay ka, classmate. Kay Vaisel Isram, good afternoon, Attorney Vic Rodriguez. Ang galing niyo po magpaliwanag. Nauunawaan talaga sapagkat obligasyon ko po na pasimplihin yung malalalim na usaping panlipunan para lahat po tayo'y kasali. Again, whether you are with me on my opinion or you have a different opinion or position, okay lang ho yun. Importante dito sa aking pahina, kahit po hindi ako sang-ayon sa inyong pananaw, ipaglalaban ko ang iyong karapatan na maipahatid ito sa buong mundo sapagkat dito sa ating pahina bukas ang totoong demokrasya. Wala pong martial rito. Kay Rated PJ TV, salamat, Attorney, sa paninindigan nyo para sa kapanganan ng mga Pilipino. Makakaasa kayo ng aming boto. Thank you. Kay Nor Barte, mabuhay ka, Attorney Vic. Kay Ana Marie, share natin, guys. Salamat. Kay Ron Montero, Attorney, isa ka makapagbago sa Pilipinas. Iboboto kita dahil may prinsipyo ka, anti-corruption. Galit po tayo sa mga korap, galit po tayo sa mga kurakot, galit po tayo sa mga magnanakaw ng pera ng gobyerno na nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Kay RJ, we got your back, Attorney Vic. Salamat. Importante po yung sinabi ninyo. Alam mo ninyo, marami nang nagsasabi na mag-iingat tayo. Subalit ako po'y nananalig na ang proteksyon ko po ay kayo, sambayan ng Pilipino. At alam ko na hindi rin ninyo hahayaan na makagalaw ang masasamang loob at tayo ay mabiktima o masaktan nila dahil kayo nga po ang ating sandigan, kayo po ang ating proteksyon. Kay JNH, sir, laban lang, salamat. Kay my first vote for you, Attorney Vic, salamat. Kay thank you sa New York Maisog for the Times Square billboard. Yun ho pala, nais ko ipakita. Nakakatuwa ho, ipakita ko lang po ito ha. Yung ating mga kababayan na maiisog sa New York,
meron po silang ginawa dyan mismo sa Times Square. Ito po yan, pakikita ko po sa inyo. They deserve to be recognized at pasalamatan dahil they're doing it on their own. Meron po silang ginawa dyan. Sa New York po ito sa Times Square. Gumawa po sila ng isang billboard para sa atin. Yan po. Sa New York po ito. Maraming salamat sa inyo. At hindi ko po nalalaman ito, pinadala lang nila. So ito po yung sinasabi ko, parami yung nagbo-volunteer at gumagawa ng kanilang own little help para sa ating kampanya. Kagaya po na sinabi ko, tayo po ay kandidatong independent. Wala po tayong partido, wala po tayong pananalapi. May mga nagdudugtong po ng mga campaign paraphernalias, kagaya nga po nung sinabi ko nung Sabado. Alam ho ninyo, mula nung ako ay unang naghayag ng aking formal at opisyal na aplikasyon bilang senador ninyo, noong October 8, 2024, hindi ko po naramdaman na kulang ako sa kahit na anong campaign materials. Alam ko pong hindi sapat, pero hindi po salat. Magkaiba po yung hindi sapat sa salat. Hindi ko po naramdaman na ako'y salat sa gamit. Hindi ko po naramdaman na salat ako sa suporta ng sambayan ng Pilipino kahit saan po ako magpunta. Nararamdaman ko ang inyong suporta at pagmamahal at ang naisin nyo, kagaya ko rin po, posible ang pagbabago ngayong 2025 pag kayo po ay naghatid ng bago sa Senado, number 56 po sa balota. Number 56, 56 po. Madaling tandaan, 5-6, hindi po yung 5-6 na pabigat, hindi po yung 5-6 na utang, kundi 5-6 na investment natin pare-pareho para po sa ating mga anak, para po sa ating mga kabataan, para po sa higit na matiwasay na Republika ng Pilipinas. Number 56 po. At ang ating pong tubo o kikitain sa investment na ito pagdating ng May 12, 2025 ay isang tapat, tunay at maisog na paglilingkod ninyo sa Senado bilang senador ninyo. So number 56 po tayo sa balota. Huwag po ninyong kakalimutan. Si EDM, sorry mabilis. Dito tayo sa isa. Kay Beth Badico Belo Chay, kay Maria Lorden, Attorney Vic, nagpapasalamat po kami at nandito ka, malaki po kayong tulong sa ating bayan. Salamat din po at sinasamahan ninyo ako sa ating laban. Ang laban pong ito na humihingi ng transparency, accountability, peace and security ay hindi ko po personal na laban. At hindi po para sa akin ito. Ito po'y para sa inyo, para sa mamamayang Pilipino, para sa ating bansa at para sa ating mga kabataan at darating pang salinlahing Pilipino. Kaya Isabel, my number 1 Senator, Attorney Vic Rodriguez from Cagayan de Oro. Mag-volunteer din po kami for you, Attorney. Yung mga nasa Cagayan de Oro, huwag po ninyong kalimutan yung mga tumalikod at nanghamak sa anak ng Mindanao kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung mga bumoto na mga mambabatas para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag niyo po silang tangkilikin. Huwag niyo pong tangkilikin yung mga tumalikod at nagkanulo dyan sa pride at anak ng Mindanao na si Inday Sara Duterte. Kay Dodong, Mindanao, Visayas, panalo na po kayo. Attorney, sa tulong po ninyo, Dodong, mananalo po tayo. Maraming salamat. Kay Brocha Barucho, may pera kasi sa pirma. Tama po yun, sila'y pumirma hindi dahil sa prinsipyo. Dahil naglabasan na mayroong konsiderasyon kung ano-ano, yung AIX, yung AKAP. So makikita natin dito, na-establish po natin na hindi po totoo na napirmahan nila at nabasa. Yan po ay bawal. Ulitin ko the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. It is the supreme law to which all laws must conform. Lahat po ng batas ay dapat sumailalim sa ating saligang batas. Pati po yung rules of procedure ng 19th Congress ng House of Representatives. Malinaw po sa sariling rules of procedure ng mababang kapulungan. Rule 2, Section 3, pakicheck po niyan, Rule 2, Section 3, nada-download naman po yan. Malinaw po doon
na dapat yung tinatawag na verified impeachment complaint ay nabasa nung mga nag-endorsong mangbabatas. At bukod diyan, dapat yung nabasa at pinirmahan nila ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Dito makikita mo pati yung verification form diyan po sa kanilang complaint. Hindi po ito yung form na hinihingi ng ating saligang batas. Hindi po ito yung form na hinihingi or prescribed ng Rules of Court, specifically Rule 7, Section 4. At lalong hindi po ito yung form na sinasabi ng sariling rules. Sariling rules ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng kanilang sariling Rules of Procedure. Hindi po yan sapagkat ang hinihingi ay dapat nabasa at binasa at naintindihan ng bawat mambabatas na pipirma rito. At bukod dyan, dapat yung kanilang pinirmahan ay kanilang binasa at nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or dili kaya base sa authentic document. Again, let me just emphasize to you yung hierarchy. Ang pinakamababa po, yung Rule 2, Section 3, na galing po yan sa Rules of Procedure ng House of Representatives, ng 19th Congress, nandyan po yan.